Ang palabas ay nagsimula sa isang magandang babae na si Aisha Proden. Siya ay nakaupo sa isang sofa at malalim ang iniisip. Sinabi niya sa kanyang ama na naramdaman niya kagabi na parang gusto niyang tapusin ang kanyang buhay, ngunit biglang kumislap sa kanyang mga mata ang mukha ng ama. Pagkatapos ay tinanong ang ama kung ano ang gagawin nito kapag wala na siya. Tugon ng ama na hindi kailangan ng isang tao na tumigil ng lubusan sa kanilang buhay. Kung ayaw niyang magpakasal, pwede naman niya itong sabihin lamang sa kanya. Pagkatapos ay tinanong ang anak kung ano bang nangyayari sa kanya, 7 taon na ang nakalipas simula nung insidenteng yun. Habang pumapatak ang mga luha ni Aisha, sinabi niya na kahapon lamang ay masaya ang lahat sa kanyang paligid ngunit siya ay naiirita. Ang kanyang buong buhay ay umiikot dito. Si Aisha ay biglang napasandal sa sofa at nagtanong kung bakit hindi nagpakita si Dev sa kanya. Nag-alala ang ama at agad siyang niyakap habang ito ay umiiyak. Pagkatapos ay hiniling ni Aisha sa ama na pumunta sa kung saan para sa 24 na oras, malayo mula sa kaguluhang ito. Hiniling ng kanyang ama na kanselahin ang kanyang book reading session sa Delhi, ngunit tugon ni Aisha na hindi na siya makakatakas sa kanyang nakaraan. Ang eksena ay lumipat sa isang istasyon ng tren. Si Aisha ay nakatanggap ng tawag mula sa kanyang kaibigan na si Anira kung saan nagtanong sa kanya kung bakit sinira niya ang engagement nila ni Dev sa huling sandali. Tugon ni Aisha na hindi siya maaaring magpakasal at hindi niya pwedeng ulitin na naman ang kanyang nagawang pagkakamali. Pinayuhan naman siya ni Anira na magsimula siyang magsulat ng kanyang bagong libro. Tugon ni Aisha na hindi siya makapagsulat sa tuwing bubuksan niya ang kanyang laptop dahil minumulto siya ng mga katanungan. Ang katanungan ay kung mahal siya ni Dev, bakit hindi ito nagpakita sa kanya? Sinabi naman ni Anira na ang katotohanan ay hindi siya kailanman minahal ng lalaki. Dahil dito ay nagalit si Aisha at agad na ibinaba ang telepono. Pumasok siya sa tren at ilang sandali pa ay dumating doon ang gwardya at nakiusap na lumipat siya sa ibang cabin sa isang cabin na pwede sa 4 na tao. Sumang-ayon naman si Aisha at agad siyang dinala sa ibang cabin. Nakilala niya ang mag-ina na makakasama niya doon. Nagpakilala ang ina bilang si Anu at ang kanyang anak ay si Palti. Si Anu ay umalis para umihi at nakiusap kay Aisha na kung pwede ay samahan muna si Palti sa ilang sandali. Pagkaalis ng ina, sinasabi ng bata na nakuha niya ang kanyang pangalan dahil sa kanyang kalokohan. Nang umandar ang tren, nagsimulang sumigaw ang bata at tinatawag ang kanyang ina. Sa kabutihang palad ay nakabalik si Anu at nagpasalamat kay Aisha sa pagbabantay sa kanyang anak. Kalaunan ay umalis si Aisha sa cabin at lumabas muna sandali para mag-isip. Doon, nakita niya ang isang lalaki na naninigarilyo. Humingi siya ng isa at binigyan naman ng lalaki habang pinupo na siya na mukhang malungkot. Tugon naman ng dalaga na kailangan ng malungkot na tao na makilala ang isang tao. Sa komentong iyon, tila may anino na dumaan sa mukha ng lalaki at pagkatapos ay umalis. Bumalik si Aisha sa cabin at kausap ni Anu ang kanyang asawa sa telepono. Pagkatapos ng tawag, nagsimulang maglabas si Anu ng pagkain habang tinanong si Aisha kung nakikipag-usap siya kay Arjen. Lumabas na ang lalaki sa koridor ay ipinalabas sa telebisyon at siya ay isang sikat na mang-aawit. Pagkatapos ay inalok si Aisha ng pagkain ngunit magalang siyang tumanggi. Tumayo naman si Palti at binigyan siya ng kebab. Nagulat si Anu sa kilos ng kanyang anak at sinabi na ang kebab ay ang paborito ni Palti at hindi niya kailanman ibinabahagi. Tila nagugustuhan ng bata si Aisha. Pagkatapos ay nagkwento si Anu na siya ay bumisita sa kanyang hipag sa Mumbai at ngayon ay pabalik na sa Delhi. Tinanong niya si Aisha kung bakit ito pupunta sa Delhi at tugon naman ni Aisha na mayroon siyang book reading session. Pagkatapos ay sinabi ni Anu ang tungkol sa kanilang lumang bahay sa Delhi. Sa katunayan, ang lokasyon ay kilala sa pamamagitan ng pangalan ng kanilang bahay kung saan ito ay tinatawag na Netaji's Manor. Ang pangalan na ito ay tumunog sa utak ni Aisha. Bumilis ang kanyang paghinga hanggang sa naalala ang nakaraan, kung saan bumisita sa Delhi sina Aisha at Anira kasama ang iba pang mga kaibigan at ang tour guide na si Dev kung saan dinala sila sa kanilang bahay na tinatawag na Netaji's Manor. Sinasabi ang mga katotohanan tungkol sa bahay kung saan ito ay itinayo pa noong 1858. Natapos ang tour kasama ang isang traditional meal na inihanda ng kanyang ina. Habang kumakain, nagkwento si Dev ng mga nakakahalina tungkol sa kanilang bahay at si Anira ay nabighani sa kanya.
Sinabi sa kanila ng kapatid ni Dev na si Reno na si Dev ay may PhD. Siya ay dating history professor ngunit iniwan ang trabaho dahil sa kanyang pagmamahal sa mga lumang relics. Balik sa kasalukuyan, lumabas si Aisha sa cabin at mukhang galit na napabuntong hininga. Ang mga kaibigan ni Arjun sa kabilang cabin ay lumabas para pag-usapan ang tungkol sa isang kanta. Muli siyang ibinalik ng kanta sa nakaraan. Si Aisha ay lumapit kay Dev at hiniling ang kanyang oras. Humingi ng paumanhin ang binata dahil ang kanyang tour ay magsisimula na, ngunit lumabas na si Aisha din pala ang nag-book nito. Tugon ng binata na si Aisha ay nababaliw na at tumawa naman ang dalaga. Sumakay sila sa rickshaw at nag-usap. Sinabi ng binata na ang kanyang abilidad na magsalita tungkol sa kasaysayan ay dahil sa kanyang ama. Isinasama siya dati ng kanyang ama sa mga iba't ibang monumento at sinasabi sa kanya ang bawat kasaysayan. Kahit ngayon, nang ginawa niya ang mga tour na ito ay nararamdaman niyang kasama niya ang kanyang ama. Ang dalawa ay namasyal sa paligid ng Delhi habang magkahawak ang kamay. Ginugol nila ang kanilang oras na magkasama. Agad na nag-click kaya ginugol nila ang kanilang mas maraming araw habang magkasama. Sa mga sandaling sila ay nagkasama ay nakaramdam sila ng malalim na pag-ibig sa isa't isa. Pagkatapos nilang maghalikan sa isang madilim na eskinita, tinawag ni Dev si Aisha na kanyang Jollibee. Ang ibig sabihin sa Ingles ay sweet. Balik sa tren, tinatawagan niya si Anhira ngunit hindi sumasagot. Pagkatapos ng 30 minuto ng pagtawag, sa wakas ay sumagot din si Anhira. Sinabi ni Aisha ang tungkol sa babae na kasama niya sa cabin. Lumabas na ang babae ay ang asawa ng kanyang dating asawa na si Dev. Dito, sinabi ni Anhira na hindi siya kailanman minahal ni Dev at lagi na lang siyang ginagamit. Tugon ni Aisha na hindi matanggap ng kanyang puso na hindi siya kailanman minahal ni Dev. Hindi matanggap ng kanyang isipan na lolokohin lang siya ng lalaki. Pagkatapos ay hiniling ni Aisha sa gwardya kung maaari siyang lumipat sa ibang cabin. Hiniling naman sa kanya ng gwardya na titingnan muna niya kung may bakanteng upuan sa loob ng 10 minuto at pagkatapos ay umalis. Ang tren ay tumigil sa sunod na istasyon at sumakay ang matandang mag-asawa. Nadaanan ng mag-ina at sinabi kay Palti ng matandang babae na puntahan sila sa kanilang cabin. Si Aisha ay nakatingin sa kanila mula sa pinto ng tren. Hiniling ng matandang lalaki sa kanyang asawa na pakasalan siya sa susunod na buhay, at ang tugon ng asawa ay muling nagpaalala kay Aisha sa nakaraan. Sa nakaraan, nang hiniling niya kay Dev na pakasalan siya habang nasa harap ng bahay ng binata, ang lahat ng tao sa paligid ay naghihintay ng kasagutan. Balik sa tren, ang gwardya ay bumalik at ipinaalam kay Aisha na ang lahat ng cabin ay napuno at hindi rin siya pwede sa kung saan. Pagkaalis ng gwardya, tula lang nakatingin sa labas si Aisha at naisip na tumalon. Ngunit nagbago ang kanyang isip at bumalik sa loob ng cabin. Nakipag-usap sa kanya si Anu tungkol sa matandang mag-asawa sa kabilang cabin. Paano kaya kung hindi dahil sa pag-aasawa? Mamumuhay ng mag-isa sa katandaan ng isang tao at ito ay napakahirap. Tugon ni Aisha sa pamamagitan ng isang tanong na kung sino ang nagsabi sa kanya na ang isang tao ay hindi malulungkot kahit pa pagkatapos ng kasal. Sumang-ayon si Anu at sinabi na hinding-hindi niya hahayaang iwan siya ni Palti. Pagkatapos ay kinuwento niya ang tungkol sa kanyang asawa na karaniwang patuloy na nagmumura tungkol sa kanyang tahanan, ngunit ito ay kung hindi niya nakikita si Palti. Ang bahay ay parang kulungan. Ang kanyang tahanan ay kung nasaan siya at si Palti, dahil ang tahanan ay kung nasaan ang puso. Naalala ni Aisha sa sandaling pagkatapos ng kasal ay inuwi siya ni Dev at mainit ang pagtanggap sa kanya ng pamilya. Ang mga oras na magkasama sila nang kinulit siya na magsuot ng isang bagay na Eastern upang makipagkita sa mga bisita. Minsan ay nahuli si Aisha ng ina ni Dev na naninigarilyo at pagkatapos ay hiniling kay Dev na kausapin siya. Subalit nang si Dev ay pumasok sa kwarto ay nauwi sa yugyugan. Pagkatapos, habang nakahiga sa kama ay tinanong ni Aisha kay Dev kung sa tingin niya na ang bawat love story ay mayroong saya kailanman pagkatapos o hindi, ngunit si Dev ay tulog. Balik sa kasalukuyan, pinagmamasdan ni Aisha ang buwan mula sa bintana ng tren. Ilang sandali pa ay biglang ipinakita sa kanya ni Palti ang isang birthday card at tinanong kung ano ang masasabi niya dito. Nagambala ng gwardya ang kanilang pag-uusap para ipaalam sa kanila na ang pang-apat na pasahero sa kanilang cabin ay sasakay sa tren sa alas 11:30 ng gabi.
Si Anu ay nag-aalala tungkol sa kung sino ang pang-apat na pasahero, at tugon ni Palti na ito ay isang surpresa. Muling bumalik sa nakaraan kung saan si Aisha at Dev ay nagkaroon ng unang pag-aaway. Sinurpresa ni Aisha si Dev tungkol sa kanyang bagong trabaho. Sa wakas ay makakaalis na siya mula sa lumang alaalang ito. Tugon ni Dev na ang lumang bahay na ito at ang lahat-lahat ay hindi lamang isang trabaho para sa kanya, ngunit ito ay bahagi ng kanyang buong buhay. Kung iiwanan niya ang bahay ay hindi ito mapapa sa kanya. Tinanong siya ni Aisha tungkol sa kanyang pangarap na magkaroon ng kanyang sariling travel agency. Tugon ni Dev na anuman ang kanyang kinabukasan, ang lahat ng ito ay magiging bahagi nito. Sinabi ni Aisha na maaaring ito ang destinasyon ni Dev ngunit ito ay hindi para sa kanya. Ang tren ay tumigil sa sunod na istasyon at ang matandang mag-asawa ay naglandian sa isa't isa. Nagsabi ang matandang lalaki ng romantikong tula para sa kanyang asawa. Naririnig ni Aisha ang kanyang malakas na boses habang pabalik si Aisha sa cabin, ngunit siya ay tumigil nang nakita si Dev sa labas ng kanyang cabin na may hawak na Jollibee. Sa una, ang dalawa ay natigilan at hindi makapagsalita ngunit pagkatapos ay nagtanong si Aisha kung bakit ito nagawa ni Dev. Sinasabi niya na niloloko siya nito sa lahat ng mga sandaling sila ay magkasama. Umiyak si Aisha at sinabing hindi siya kailanman minahal ni Dev kaya nasira niya ang kanyang sarili at ito ay dahil sa kanya. Tinapik niya ang Jollibee sa kamay ng lalaki at inutusan na pumunta para mag-enjoy sa kaarawan kasama ang kanyang pamilya. Sumigaw siya at sinabing hindi na niya ito magagawa pa, pagkatapos ay tumakbo papunta sa pinto. Sa sandaling siya ay tatalon mula sa tren, binuksan ni Anu ang pinto ng cabin at lumabas na ang komprontasyon ay imahinasyon lamang ni Aisha. Si Aisha at Dev ay nanatiling nakatayo sa harap ng isa't isa at hindi makapagsalita. Si Dev ay pumasok sa cabin ngunit si Aisha ay nanatili sa labas. Ang muling pagkikita ng pamilya ay sobra na para sa kanya. Kumapit siya sa pinto ng cabin para ibalanse ang kanyang sarili, at ang kanyang paghinga ay biglang lumalim. Sa loob ng cabin, si Palti ay sumigaw sa tuwa dahil dinalhan siya ng kanyang ama ng Jollibee. Muling naalala ni Aisha ang nakaraan kung saan dinalhan siya ni Dev ng Jollibee sa kanyang kaarawan. Dito niya sinabi na siya ay buntis at si Dev ay masayang umorder ng 20 piraso ng Jollibee. Napasayaw siya sa kaligayahan at niyakap si Aisha ngunit sinabi ng babae na hindi niya gustong magkaanak ng maaga. Sinasabi niya na siya ay napakabata pa para dito. Marami siyang bagay na nakaplano at ang kanyang pagbubuntis ang pwedeng sumira sa lahat ng ito. Tugon ni Dev na kakayanin din niya ang lahat, at pagkatapos ay sinabi din niya na hindi nila maaaring ipagkait ang isang buhay. Niyakap ang babae at sinabing magkakaroon sila ng anak at aayusin nila ang lahat. Balik sa tren, ipinakilala ni Anu si Aisha sa kanyang asawa bilang ang may akda ng best-selling na nobela. Pagkatapos ay sinabi ni Anu ang tungkol kay Dev kung saan nagmamay-ari ito ng successful travel agency. Ang opisina ay itinayo sa likuran ng manor at ang kumpanya ay tinawag na Desha Travel Company. Ito ay hinango mula sa totoong pangalan ni Palti na Desha. Si Aisha ay halos maluhang nakangiti at nakatingin kay Dev. Muling ibinalik tayo sa nakaraan kung saan si Aisha ay nagpatuloy sa pagbubuntis sa kanilang unang anak. Nag-uusap sila tungkol sa magiging pangalan ng kanilang anak, hanggang sa naisip nila na paghaluin ang kanilang mga pangalan at nabuo ang Desha. Sumayaw sila para sa pagdiriwang at si Dev ay namahagi ng Jollibee sa kanilang mga kapitbahay. Si Dev at Aisha ay labis na masaya para sa kanilang sanggol. Ipinadama ni Dev kay Aisha ang kanyang pagmamahal at pangangalaga. Balik sa tren, kumuha si Aisha ng larawan ng masayang pamilya at pagkatapos ay agad na lumabas. Sa labas ng koridor, nakatingin siya sa larawan at umiiyak na parang baliw. Si Dev ay nagdala ng cake para sa kanya ngunit itinapon ito sa mukha ng lalaki. Tinatanong kung hindi ba nito pwedeng pangalanan ang kanyang anak ng ibang bagay. Tugon ni Dev na ang kanyang anak na babae ay walang ibang pangalan kundi Desha lamang. Humingi siya ng paumanhin at pagkatapos ay umalis. Sunod na araw, si Aisha ay ganising ni Desha at nagtanong kung bakit siya umiiyak. Tugon ni Aisha na siya ay natutulog at hindi umiiyak. Nasiyahan ng bata sa sagot at umalis kasama ang kanyang ina para pumunta sa banyo. Nang si Aisha ay tatayo, kinuha ni Dev ang kanyang tsinelas at inilapit sa kanyang mga paa. Pagkatapos ay tinanong kung bakit hindi pa rin siya nag-aasawa. Sinupalpal siya ni Aisha na ito ay magiging mas madali para kay Dev kung siya ay nagpakasal.
Bago pa siya makapagsabi ng mga bagay, si Desha at Ano ay bumalik. Sa kabilang cabin, sinabi ng matandang lalaki sa kanyang asawa na naiirita siya sa katahimikan nito higit sa anumang bagay sa mundong ito. Para tapusin ang katahimikan at mapagaan ang kalooban ng asawa, tumawag siya sa kanilang anak na lalaki na nasa Amerika para makausap nila ang apo. Lumabas na ang mag-ama ay nakatulog. Pagkatapos ng ilang sandali, ang kanilang manugang na babae ay nagpadala ng video ng bata na natutulog sa kanila kaya naman ang matandang babae ay nasiyahan. Samantala, si Dev ay sinisinok habang kumakain. Para pigilan ito, hinawakan ni Aisha ang kanyang ilong. Pagkatapos humupa ang sinok, sinabi ni Ano na ginawa din ito ng kanyang biyenan para gamutin ang sinok. Ang paraan na ito ay itinuro ng ilang kamag-anak. Lumabas sa nakaraan na si Aisha ang nagturo sa kanila ng paraan kung paano makatulong sa sinok. Tumigil ang tren sa Agra Station at humiling si Desha ng ilang Jollibee. Ang mag-ama ay lumabas sa tren para bumili ng ilang Jollibee. Samantala, lumapit si Sardar kay Arjun at hiniling na kumanta ng isang awitin para sa kanyang asawa. Ngunit agad na humingi ng paumanhin ang mga awit at sinasabing mayroon siyang sore throat at hindi makakanta. Nakiusap si Sardar ngunit galit na sinabihan siya ni Arjun na umalis kaya naman ay umalis siya habang humihingi ng paumanhin. Sinasabi niya na gusto lamang niyang mapasaya ang kanyang asawa. Samantala, kinuwento ni Ano kay Aisha ang tungkol sa kanyang naging boyfriend bago siya nag-asawa. Minahal niya ang lalaki noon ng higit sa kanyang buhay ngunit hindi kailanman tinanong ni Dev ang kanyang nakaraan. Sa araw na nakilala niya si Dev, alam niyang siya na ang lalaking iyon dahil kinuha niya si Palti at hindi man lang niya tinanong kung anong pangalan ng kanyang ama. Ang sinabi niya lamang noon ay tatawagin nila siyang Desha. Sa nakaraan, si Dev ay pumasok sa kanilang bahay at sinampal ito ng ina. Sinasabing sinabihan na siya noon na huwag siyang gumala gamit ang kanyang motorsiklo. Tugon ni Dev na hindi ito ang tamang oras para sa ganyang usapan at agad na dumiretso sa kanyang silid. Sumigaw ang kanyang ina na batid ng Diyos kung ano ang kanilang iniisip sa kanilang sarili. Kung nakinig lamang sila sa kanya ay hindi sana nalaglag ang bata. Si Dev ay lumapit kay Aisha at niyakap ngunit sinigawan ito ni Aisha kung bakit siya ang sinisisi ng kanyang ina sa pangyayari gayong alam naman nila na hindi pa siya handa. Umiiyak si Aisha at paulit-ulit na sinasabing hindi pa handa ang kanyang sanggol. Sinabi sa kanya ni Dev na kung minsan ay nangyayari talaga ang mga bagay na tulad nito. Dahil sa narinig ay naging hyper si Aisha at sinabing nawalan sila ng anak at hindi lamang isang insurance policy. Saka tinanong niya kung bakit pinagsasabi ng kanyang ina sa lahat ng kapitbahay ang tungkol dito. At ngayon ay nagtipon ang mga tao sa labas ng bahay para abangan ang kasinungalingan na ito. Hiniling ni Dev na tigilan ang pagsangkot sa kanyang ina sa lahat ng bagay. Pagkatapos ay pinapili ito ni Aisha kung siya ba o ang kanyang ina. Umalis si Dev mula sa silid at patuloy siyang tinatawag ni Aisha ngunit hindi siya pinansin. Tinawag din siya ng kanyang ina ngunit tahimik itong lumabas ng bahay. Sa labas, siya ay binugbog ng isang grupo ng mga kalalakihan. Pag-uwi niya, humiga siya sa kama nang hindi nakikipag-usap sa sinuman. Kalaunan, sinikap niyang bumalik sa trabaho ngunit wala nang umaapela sa kanya. Samantala, si Aisha ay patuloy na umiiyak. Pagkatapos mawala sa kanila ang kanilang anak, nagsimulang masira ang kanilang relasyon. Isang araw, nang si Dev ay nagising ay nakita niya si Aisha na nakaimpaki. Sinasabi niya na marahil ay hindi lahat ng kwento ay nagtatapos ng masaya. Humingi siya ng tawad at sinabi na ang pagsasamang ito ay isang pagkakamali. Nawala ang lahat sa kanya dito, ang kanyang paggalang sa sarili at ang kanyang anak. At ngayon, hindi na niya ito mahal. Sinabi niya na nais niyang malaman kung paano mabuhay nang wala siya at pagkatapos ay umalis. Susundan sana siya ng kanyang biyenan ngunit pinigilan ito ni Dev. Iniwan ni Aisha ang Netagee's Manor na bigo sa pag-ibig. Balik sa kasalukuyan, naghilamos siya at pagkatapos ay tumayo sa pinto ng tren. Narinig niya si Arjun habang nakikipag-usap sa kanyang kaibigan tungkol sa kanyang kabiguan para kay Sardar. Humingi siya ng paumanhin ngunit sinabi sa kanya ng kaibigan na hindi niya kailangang mag-sorry. Ang lahat ng kanyang ginawa ay umibig na hindi naman mali, ngunit kailangan niya ngayon na baguhin ang takbo ng kanyang pag-ibig. Pinayuhan niya si Arjun na kapag hindi na posibleng maabot ang destinasyon, mas mabuting hayaan na lang ito. Si Aisha ay nakikinig sa payong ito at muling naalala ang nakaraan.
Binuksan ni Aisha ang pinto ng kanyang bahay at nakita si Dev, ang kanyang ina, at ang kapatid ni Dev. Pinapasok sila ni Aisha at ang ama ni Aisha ay umalis. Sinabi na ito ay usapin ng kanilang pamilya at dapat ay sila mismo ang magpasya kung ano ang kanilang gagawin. Tumayo ang ina ni Dev at umupo sa tabi ni Aisha. Sinasabi niya kay Aisha na aabutin ng habang buhay upang bumuo ng isang relasyon at responsibilidad ng isang babae na isalba ang kanyang pagkakasal. Lumapit si Reno kay Aisha at sinabi na mahal nila ang isa't isa kaya huwag na silang umasta na parang wala lang. Pinayuhan sila ng ina na pumunta sila sa Kashmir para magbakasyon upang sikaping ayusin ang nasirang relasyon. Hinila pabalik ang mga alaala ni Aisha nang marinig ang boses ni Arjun habang kumakanta ng isang magandang awitin. Namangha sa kanyang boses ang lahat sa paligid. Ang mga pasahero ay lumabas mula sa kanilang cabin para mag-enjoy sa kanyang pag-awit. Nakita ni Aisha si Dev kasama ang mag-ina. Naluha siya at naalala ang sandali na pumunta siya sa Kashmir. Patuloy niyang hinihintay si Dev ngunit hindi siya kailanman dumating. Tinapos ni Arjun ang kanyang pag-awit at ang lahat ay pumalakpak. Pagkatapos ay bumalik sila sa kanilang mga cabin. Ang tren sa wakas ay tumigil sa Delhi Station, at pagkatapos ay nakita ni Aisha na hinihila ni Desha ang ama palabas ng tren. Siya ay paalis ngunit kinausap siya ni Ano na puno ng luha ang mga mata. Nagpasalamat ito sa pagpapatawad sa kanyang pagkakautang. Lumabas na alam na niya kung sino si Aisha. Sinabi niya na maaaring hindi na nanaisin ni Aisha na muli siyang makita, ngunit matutuwa siyang makita ito. Inimbitahan niya si Aisha sa kanilang lugar at pagkatapos ay umalis. Paglabas ni Ano, napansin niya si Dev na nanatiling nakatayo. Tumingin si Ano sa kanyang mga mata, ngumiti, at tumango. Iniwan ang mag-ina at tumakbo pabalik sa loob ng tren. Natagpuan niya si Aisha sa loob ng cabin na nakaupo at umiiyak. Tumingala siya at nakitang umiiyak din si Dev sa pintuan. Sinabi ni Dev na dumating siya sa Kashmir sa araw na iyon. Nakatingin siya mula sa di kalayuan at mas lalong umibig sa kanya. Sinasabing hindi niya akalain na mas minahal niya ito ng higit pa sa sandaling iyon. Ngunit nang pinagmamasdan niya si Aisha at iniisip ang tungkol sa kanya, naitanong niya sa sarili kung bakit si Aisha lamang ang nagsasakripisyo. Tinanong ni Dev si Aisha kung anong naisip niya, kung bakit sinimulan ni Dev ang paglilitis sa diborsyo. Lumuhod siya sa harap ni Aisha at sinasabing napagtanto niya na mas makakabuti kay Aisha kapag wala siya sa kanyang tabi. Dahil hindi maaaring magkalaman ng dagat sa isang balon. Pagkatapos ay sinabi ni Dev na paulit-ulit niyang binabasa ang kanyang nobela. Matapos itong basahin ay napagtanto niya na hindi ito ang destinasyon ni Aisha ngunit isang tulak lamang sa kanyang paglipad. Si Aisha ay patuloy na umiiyak. Sinabi niya kay Dev ang tungkol sa kwento ng dalawang ibon. Ang isa ay nilikha para sa himpapawid at ang isa pa ay para sa hawla. Ang dalawang ibon ay umibig sa isa't isa, ngunit ang isang ibon ay hindi maaaring manatili sa hawla at ang isa pang ibon ay hindi maaaring pumailang lang sa kalangitan. Sa kabila nito ay hindi kailanman nabawasan ang kanilang pagmamahalan. Sinabi ni Aisha na sa loob ng maraming taon ay dinadala niya ang pasanin na hindi siya kailanman minahal ng lalaki, ngunit tugon ni Dev na hindi siya kailanman tumigil sa pagmamahal sa kanya. Pagkatapos ay sinabi niya na sabik siyang maghintay sa kanyang susunod na libro. Ang dalawa ay ngumiti at niyakap ang isa't isa habang pumapatak ang mga luha. Pagkatapos ay lumabas sila mula sa tren at nagkahiwalay. Si Dev ay sumama sa kanyang pamilya at si Aisha ay papunta sa kanyang daan. Makalipas ang isang taon, dumaan si Dev sa isang bookstore at tumigil doon nang nakita ang ikalawang libro ni Aisha. Ang libro ay pinamagatang Jollibee at ito ay kwento ni Dev at Aisha. Ano ang masasabi mo sa pelikulang ito? Mag-comment lang po sa ibaba, at kung nagustuhan mo ang video, mag-like at mag-subscribe para ma-notify kayo sa susunod nating upload. Maraming salamat!